May nagtanong po sa atin na ang tanong hindi po ba nakalulugod sa Diyos ang pagbibigay ng abuloy o donation? Ang sagot ko, oo. Pero bago ko po basahin yung talata na nasa Hebreo, magpapaliwanag muna ako. Ito po kasing nagtanong na ito ay kasapi po sa Iglesia ni Manalo. Gusto niya, sagutin po natin sa pamagitan po ng live. Kaya, ipapaliwanag muna natin na maayos. Si Manalo, halimbawa po sa isang baryo. Halimbawa lang po. Si Manalo magtatayo siya ng kapilya. Hindi po pangkaraniwang kapilya. Sa Balibago po, 8 milyon ang presyo. Kung 8 milyon, saan niya kukunin yung 8 milyon? Siyempre, nakapagtayo siya ng 8 milyon na halaga na kapilya. Kanino niya kukunin yun? Di sa makatwid, sa mga miyembro. Bakit sa mga miyembro? Kasi po wala siyang trabaho o wala siyang karapatan magtrabaho. Umaasa lang po sa bigay. Ang tawag sa kanila, tulong. Nagmumula po yung tulong nila ay mula sa donation ng mga kasapi. Sa makatwid, pera ng mga kasapi yung ipagtatayo ng kapilya. Tama po ba? Pagkatayo po ng kapilya, 8 milyon, dadaloy uli yung mga pera ng mga tao. Kasi po, patuloy po ang pagbibigay ng 4 na beses sa loob ng isang linggo. Turo. 4 na beses po yun. Tatlo sa araw ng linggo, pero Webes. Ang pagsamba, 2. O yung pagtitipon na isinasagawa nila ay 2. Sa ngayon po, kapag ayaw mong pumunta ng Webes, meron po silang tinatawag na Merkules. Sa araw ng linggo, dati linggo lang, ngayon ginawa pong Sabado. Kaya kung hindi ka makakapunta ng Sabado o nung linggo, Sabado. Ibig sabihin po, si Manalo nagpagawa siya ng dalahan ng pera. Ito po ang tinatawag na kapilya. Sino magdadala po ng pera? Hindi yung mga kasapin niya sa isang baryo. Di po ba? Sinong dadalhan nila ng pera? Di yung ministro. Kaya yung ministro, collector po ng donation. Hindi, ipinagpagawa po namin ng kapilya Di po ba? Yung po bang pagsamba o pagtitipon na isinasagawa sa loob ng kapilya ay katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Babasahin po natin ang Isaias 24:15-16. Paborito po ng Iglesia ni Manalo. Subalit, hindi po nila inilalahad ito sa karamihan. Ito po ay pilit nilang itinatago sa karamihan. Ayaw po nilang ilantad. Ito po ang Isaias 24:15-16. Pakinggan po ninyo. Napakaganda ng aming kapilya. Pinagbuhusan ng maraming pera. Ibig sabihin, yung mga kasapi, naghihirap. Bakit sila naghihirap? Nagtatayo po sila ng kapilya. Yung po bang pagsamba, pagtitipon na isinasagawa sa loob ng kapilyang ipinagpagawa ni Manalo sa pagitan ng donation ng mga kasapi, katanggap-tanggap ba sa harap ng Diyos? Biblia po ang pasasagutin natin. Babasahin po natin, maliwanag. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit
kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Napakaganda po ng kapilya. 8 million. Halimbawa sa isang baryo, 8 million ang ipinagpagawa mo ng kapilya. Kumbaga, ang mga kasapi malulubas eh. Papaghihirapin mo yung mga kasapi para lang makapagtayo ka ng 8 million. Eh sa isang baryo pa lang yun. Eh bawat baryo, bawat probinsya, may mga padalahang pera si Manalo. Padalahan po. Hindi, pupurihin po nila ang Diyos. Ayang sabi ng Diyos manggagawang nagsisigawang may kataksilan eh. Hindi po katanggap-tanggap sa harap po ng Diyos ang mga basurang ipinagpagawa ni Manalo. Basura po yan. Oh. Eh baka naman pinararatangan lang natin na hindi sila ang katuparan nito. Hindi po. Mas maganda po ang sasagot ay sila. Sa pamagitan po ng pasugo na kanilang ginawa. Ito po yung pasugo. Banggitin po natin, building houses of worship of God's glory. Kailan ginawa itong pasugong ito? Volume 55, number 7, July 2003. Ganito po ang ating mababasa sa Editor-in-Chief, Benvenido Santiago, Pangulong Tudling po. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin ang pangunahing tungkulin natin na siya ay paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasaad sa hulang nagpapatotoo sa ating kahalalan na ito ang layo ng Diyos sa pagtawag niya sa atin, sinabi ni Propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Isaias 24:15-16. Sino po ang nagpapatotoo na ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Sila. Subalit ang kalahati po ng 16, hindi po nila inilagay. Sa makatwid, kulang po ang pagkakasulat. Ulitin ko po yung 16 na hindi po nila inilagay. Yung kalahati po ng 16, inilagay nila. Uulitin ko po para mapakinggan ninyo yung ayaw nilang ituro, ayaw nilang sabihin sa mga kasapi nila na kung ano ang sagot ng Diyos sa kanila. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Yun po ang ayaw po nilang ituro. Ayaw po nilang isulat dito sa sinasabi nilang God message. Sa makatwid po, kapag binasa natin ang Deuteronomio 12:32, huwag mong daragdagan, ibabawasan. Ito po, ang pasugo na ito, ibinibenta sa mga kasapi. God message. Kulang po pala yung itinuturo. Kaya ang ginagawa po nila, gumagawa na lang po sila ng pasugo magazine. Ibinibenta muna doon sa mga kasapi, hindi na Biblia. Kasi po, kung Biblia, ang ibibigay nila sa mga kasapi, malalaman po nila kung ano yung nakasulat. Pero kapag ganitong pasugo na pwede namang ibenta sa mga kasapi, kung ano yung gusto nilang ilagay, na ilalagay nila. Hindi po kumpleto ang God message nila. Kulang. Ang issue po natin ang gaganda po ng mga kapilya.
Bakit hindi ka pumunta na galing ka ng Maynila, papunta ka ng Baguio, kaliwat kanan, makikita mo yung mga basura, yung mga kapilya ng Iglesia ni Manalo, na yun pala'y padalahan po ng mga pera. Padalahan. Kaya't bawat baryo, bawat probinsya, makikita mo. May silbi ba sa harap po ng Diyos? Wala po. Nagtataka naman po tayo 4 na beses na kung magbigay ang abuloy ang mga kasapi Di po ba? Nagkakasala pa pala yung mga nagbibigay. Nagpapaligsahan po sa pagbibigay. Ang sasabihin, urong po yung inyong pasalamat Ang lokal ng ganito, urong. Sulong naman po ang lokal na ganito. Pinagkukumpinte siya. Kaya yung mga kasapi, hindi maintindihan kung saan sila kukuha ng ibibigay. Bakit ang sabi ng Diyos, manggagawang nagsisigaw ang kataksil? Samantalang napakaganda at doon nila pupurihin ang Diyos. Teka muna. Uulitin po natin ang Webes 7, 2 Korinto. Gusto ko pong ipapansin sa inyo. 2 Korinto 11. Webes 7, 2 Korinto. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ibig sabihin po, utos ng Diyos ang pagbibigay ng abuloy. Utos. Napakaliwanag, magbigay ang bawat isa. Di po ba? Sasagutin natin ngayon yung tanong na hindi ba nakalulugod sa harap ng Diyos ang pagbibigay ng abuloy? Nakatulugod po. Basa. Hebreo, Kapitulo 13. Ganito po ang ating mababasa. Sa 13. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayungahin ng Diyos ay totoong nalulugod. Ang Diyos po nalulugod siya sa pagbibigay ng abuloy. Kasi po utos ng Diyos magbigay ang bawat isa. Sa kabila po na 4 na beses na kung magbigay ang Iglesia ni Manalo. Yung mga kasapi, 4 na beses ang turo ni Manalo. Ang sabi ng Diyos, batay doon sa binasa natin, manggagawang nagsisigawang may kataksilan napakaganda po ng kapilya. Bakit walang silbi sa harap ng Diyos? Yung ministro kasi, hindi niya magawa yung utos ng Diyos Ang sinabi, bawat isa. Teka muna, susuriin natin. Unang 1:4-1, inyong subukin. Paano nakakapagbigay yung ministro? Wala namang karapatan magtrabaho. Paano siya mabubuhay? Umaasa sa bigay, sa donation. Yun ang tawag nila tulong. Saan siya kukuha ng ibibigay? Sa tulong na kanyang natatanggap. Saan nagmula? Sa mga donation ng mga kasapi. Sa makatwid, ang ministro na kinikilala ninyo ay nagpapakitang tao sa pagbibigay. Ibig sabihin, ang ministro ninyo hindi kumikilala sa Diyos. Bakit hindi siya kumikilala? Dahil hindi po niya magawang magbigay. Anong tawag ng Diyos diyan? Basa, Biblia. Hindi kumikilala sa Diyos. Unang 1, pakinggan ninyo. Kapitulo 2, ang nagsasabing nakikilala ko siya. At dito po sa 3 mas maganda. Unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ministro na kinikilala mo na ginagamit na kolektor ng donation, hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, 2 Korinto 9:7, bawat isa magbibigay.
Sa panahon po ng pagsamba o pagtitipon na isinasagawa sa Iglesia ni Manalo, ang ministro nagkukunwari sa pagbibigay. Samantalang ang mga kasapi, hindi maintindihan, hindi nila malaman kung saan nila kukunin. Kaya ang ginagawa nila, nagtatrabaho sila para meron silang maibigay. Naghahanap buhay sila para may maibigay. Para meron silang madala sa kapilya. Ang dadalhan mo ng pera sa kapilya ay yung ministro na ang ginagawa nagkukunwari. Katanggap-tanggap po ba sa harap ng Diyos na ang ministro ninyo ay nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? O yung pong ministro natin, wag na nating titigan, wag na nating papansinin sa kanyang pagkukunwari sa pagbibigay. Ang banggit ng Biblia, bawat isa. Halimbawa, mag-asawa kayo. Kayo ang naghahanap buhay. Bakit yung mga anak ninyo wala namang hanap buhay, nagbibigay? Kanino nagmumula yung ibinibigay? Mula sa inyo. Kumbaga, hindi lang kayo bilang mag-asawang magbibigay. Idadamay nyo yung inyong mga anak. Tuturuan nyo yung mga anak ninyo na magbigay ng abuloy. Na magmumula dun sa kinikita ninyo. Kasi wala pang kinikita yung mga anak. Maliwanag di po ba? Yung ministrong kinikilala mo, halimbawa si Manalo, yung pamilya niya, yung mga ministro niya, ang dami. Lahat sila magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Hindi ba nakikita ng Diyos ang pagkukunwari nila sa pagbibigay ng abuloy? Nakikita yan. Yung mga kasabi, nakikita ba yan? Hindi. Kaya hindi nila naiintindihan na yung mga nagbibigay na mga kasapi, niloloko lang sila. Dinadaya lang sila. Kaya hindi po masabi ng ministro, o mga kapatid, para meron po kaming makain, dalhan nyo kami ng pagkain. Sa papaanong paraan sa pamagitan po ng donation. Bakit? Wala po kaming karapatan magtrabaho Ngayon po, dagdagan nyo na yung bigay ninyo para magkaroon po kami ng kotse, bahay. Halimbawa, binata ka. Kasi po, mag-aasawa ako, wala pong kakainin ng aking asawa. Mag-aanak po ako, wala po akong ibibigay. Wala po akong ibibigay para sa kanila. Paano nabubuhay yung ministro ninyo? Anong lifestyle meron sila? Halimbawa, si Manalo, meron siyang mansion, meron siyang helicopter, meron siyang eroplano. Kayo, sa gagawin ninyong pagtitipon, pagsamba, yung tagapanguna ninyo, mga ministro ninyo, nagkukunwari sa pagbibigay. Hindi naman pala sila kumikilala sa tunay na Diyos. Bakit? Hindi po nila magawa utos ng Diyos. Kaya tuturuan pa ang mga kasapi ng Webe 5 o Webe 6 ng 2 Korinto. Tandaan ninyo, ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti, kakaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Alam niyo po, para magpaligsahan ng mga kasapi na magbigay, kapatid, saan ka lulugar? Sa kaunti? Kaunti ang ani mo. Mas maganda sa marami. Marami nga ani mo. Teka muna, kung matalino po yung mga membro, teka muna kapatid ikaw bilang ministro, nagkukunwari ka lang, umaani ka ng marami. Hindi ka man nagbibigay Ibig sabihin ng mga taong nagbibigay, naloko, nadaya. Kaya sinasabi ko sa inyo, sinong mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Sa ngayon po kasi, hindi nila pwedeng ituro. Ito po yung kalagayan, ito po yung lifestyle ng binibigyan natin. Walang magsasabi ng ganyan. Walang magtuturong ganyan. Meron po bang magtuturo? Ito po yung lifestyle ng ating binibigyan. Meron po siyang helicopter. Wala po. Walang magsasabing ganyan. Kaya yung kinikilala ninyong pastor, ministro,
Hindi siya magtuturo ng Biblia. Ng totoo. Ibig sabihin, ginagamit niya yung Biblia, kung ano yung gusto niya, yun ang ituturo niya, yun ang babasahin niya. Kaya pagka ang pastor ninyo, ministro, umaasa sa bigay, pagkatapos, pababasahan mo ng talata ng Biblia, hindi po niya babasahin ang nasa Biblia. Ganun po ba? Oo, eto, babasahin ko sa kanyo. Dito po sa Unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 11, 12, 13. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Alam niyo po, si Manalo, sasakyan niya yung Colosas 1:25. Kami ginawang ministro. Sasakyan niya. Kaya siya ginawang ministro, magiging tagapagturo ng Ebanghelyo. Pero yung pong Ebanghelyo, kung ano yung gusto niyang ituro nila, yun ang ituturo. Pero kapag pinabasa mo ng talata, hindi niya babasahin. Uulitin ko po yung binasa ko, bakit hindi niya babasahin. Pakinggan niyong mabuti. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangahuhuhaw at mga hubad at mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Naka-mansion. May sariling latagan ng helicopter. Wala nga lang siyang latagan ng eroplano. Bukas makalawa, ngayon, Disyembre, baka magkakaroon na, umpisahan na. Kasi po, yung babayad sila ng latagan ng eroplano, siyempre, napakamahal yan. Kasi may sarili siyang eroplano. Baka itong Disyembre, magkakaroon na. Malapit na pong gawin. Pero palilitawin nila, hindi sila may-ari. Uulitin ko pang basahin, ano po? Kaya po yung ministro ninyo, pababasahan nyo lang ng talata, hindi nila babasahin. Bakit? Kasi bro, sinasangkalan lang nila Biblia Hanggang sa oras na ito ay nangangugutom kami at nanganguhuhaw, mga hubad, mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Kami nangagpapagal na nagsisigawa ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala sa kami nangagpapala hanggang sa bagamat mga pinag-uusik ay nangagtitiis kami. Bagamat ang mga sinisirahang puri ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit. Ulitin ko. Tulad ng yagit. Teka muna. Ang tagapangasiwa ninyo, yagit ba? Mali. Bagamat mga sinisirahang puri ay aming pinamamanhikan, kami naging yagit tulad ng yagit ng sanlibutan. Suka lang lahat ng bagay hanggang ngayon. Alam niyo po ulitin po natin po. Pupurihin mo ang Diyos sa inaakala mo napakaganda kapilya. Pagbubuhusan ng napakalaking pera. Yung pala, investment ng may-ari. May-ari Para anumang mangyari sa mga membro, nandyan po yung kapilya. Halimbawa, may sakit kayo, ano man ang mangyari sa inyo, wala na siyang pakialam. Nandyan ang kapilya. Hindi po ba? Kumbaga, dyan niya ibinuhos yung pera sa kapilya. Ano man ang mangyari sa inyo, Diyos nang bahala sa inyo. Gusto mo, sa ngayon, nalaman ko, ang swab test pala sa Pilipinas, swab test sa gobyerno, 3,500 ang lakaran. Sa private, papaano po yung hospital ng mga reliyon? Halimbawa, yung Peranio General Hospital, magkano? Nung una nakita ko 1.8 bawat isang tao ngayon, kung ang lakaran sumunod ka na lang sa gobyerno, 3,500 bawat isang tao.
Dalawa kayo, mag-asawa, magkano yung 3,700, ay 3,500, di 7,000. Paano yung mga anak? Yun na lang ang pagbabasihan natin. As a private po yung hospital na pag-aari ng kanilang reliyon. Gagamutin ka ba ron? Ng libre? Hindi. Oh. Yun na nga lang pong magbigay ang bawat isa eh. Yung ministro ninyo, si Manalo, kahit sinkunduling hindi makapagbigay. Pero ipinakikita nila na tumutulong sila. Yun ang tinatawag sa Biblia na pakitang tao. Kaya yung tanong ng Iglesia ni Manalo, na hindi ba nakalulugod sa Diyos ang pagbibigay ng kabuloy? Totoo, pagka sa Biblia. Pagka tinignan mo sa Iglesia ni Manalo, yung ginagawa nilang pagbibigay ng kabuloy, kataksilan po sa harap po ng Diyos. Pagungunsinti sa ginagawa nila. Sa pandarayang ginagawa ng mga ministro nila. Bakit? Yung ministro po ninyo nagkukunwari sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Ang sabi ba ng Diyos o kayong mga ministro na ginagamit kong kasangkapan, dayain nyo ang mga kasapi. Mangingi kayo ng donation. Sa donation nyo nakunin yung abuloy ninyo. Hindi po ganun ang tunay na Diyos. Hindi po ganun. Hindi ganyan ang ginagawa ng tunay na Diyos. Utusan nyo magpaligsahan sa pagbibigay ng abuloy. Ang mga kasapi. Sino pong mapalad sa inyo? Kaya nasasabi ko nga walang inihahasit si Manalo at ang kanyang mga ministro. Umaani sila ng marami. Nabubuhay sila sa pamagitan ng donation o bigay. Pagkatapos sasabihin nila sa mga kasapi na niloloko nila, mas mapalad ang nagbibigay. Hindi Sa inyong reliyon, mas mapalad po yung binibigyan. Sino po yung binibigyan ninyo? Mula kay Manalo, pataas, pababa, basta't ministro. Binibigyan lang yan. Bakit nasabi ni Pablo na nakalulugod sa harap ng Diyos ang pagbibigay ng abuloy? Si Pablo kaya umaasa sa bigay, sa donation? Saan lumulugar si Pablo? Sa nagbibigay, sa binibigyan? New Filipino Version po. New Filipino Version. Ito po ang ayaw basahin ng Iglesia ni Manalo. Dito po sa Gawa Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin yung sinabi ng Panginoong Hesus, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang tunay na tagapagturo po, lumulugar siya sa nagbibigay. Lumulugar siya sa nagbibigay. Ngayon, saan niya kinukuha yung ibinibigay niya? Ulitin ko pong basahin po yung 33, 34. I-emphasize po natin. Kasi po ayaw pong basahin ng 33, 34 Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Sila po'y nagtatrabaho. Ibig sabihin, kumikita. Hindi po ang pinakatrabaho po namin yung pagtuturo ng Ebanghelyo. Ang pinakatrabaho po namin yung mangaral. Hindi po ganyan ang katwiran ng tunay ng ministro. Katulad ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, nagtrabaho kami o ako. Anong trabaho ni Pablo? Basa.
18:3. Pakinggan po ninyo kung anong trabaho ni Pablo. Dito po sa Gawa 18:3. Narito po, kung anong nakalagay dito sa 18. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, at nakipanuluyan siya sa kanila, at sila nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. Si Pablo po, kahit saan man siya makarating, hindi niya idinadahil, ay, ministro po ako eh. Meron po akong karapatan na humingi ng tulong eh. Galasa 6:6 eh. Unang Korinto 9:9 eh. Ako po'y ministro, tagapangaral po ng Ebanghelyo eh. Hindi po ganun. Ang ginagawa niya, saan man siya makarating, nagtatrabaho siya. Tagagawa siya ng tolda. Tagagawa ng tolda. Anong dahilan bakit kailangan niya magtrabaho? Para lumugar siya dun sa nagbibigay. Hindi, ang dami naman ng abuloy eh. Bibigyan ka naman ng tulong eh. Eh, doon sa tulong mo na lang kukunin yung ibibigay mo. Katulad ng ginagawa ni Manalo, nagpapakita ang tao. Katanggap ba sa harap ng Diyos ang pagbibigay ng abuloy kung nagkukunwari ka katulad ng ginagawa ni Manalo? Hindi po. Kaya ang tawag ng manggagawang nagsisigawang may kataksilat. Oh. Yun po ang sikreto ng Iglesia ni Manalo. Pumunta siya rito, halimbawa dito sa Milan. Naalala ko po yung sabi nung Iglesia ni Manalo sa akin eh. Hindi po ba ay para sa Diyos ang donation o abuloy? Eh, hindi ko po siya sinagot sa tanong. Sabi ko, madadala mo ba sa harap ng Diyos ang abuloy ninyo? O baka naman gagamit ka lang ng bangko o yung remittance. Halimbawa ngayon, Bangko Intesa, ginagamit nila para makarating kay Manalo. Oh. Anong gagamitin mong sasakyan para makarating sa Diyos yan? O sinasangkalan mo lang ay Diyos? Oh. Kanino dadalhin niya ang perang yan? Kaya po pagka ako nagtanong nagagalit na kaagad sila. Hindi para sa Diyos yan. Kaya nga nangyayari, ano man ang gawin natuto si Manalo na magnegosyo pa. Sila po kasi, yung nangyari kasi, ayaw po nilang magtrabaho o maghanap buhay. Ang gusto nila, puhunan, instant. Kaya kailangan po nila yung puhunan. Sa pamagitan po ng donation, abuloy. Kaya nga kay Manalo, 4 na beses sa loob ng 1 linggo. Sa kabila po na wala silang karapatan magtrabaho, tingnan niyo yung lifestyle nila. Kaya lagi ko pong binabasa ito sa kanila Kung anong dahilan ng tunay na ministro, bakit siya nagtatrabaho, bakit hindi na lang siya umasa sa tulong? Nakatulad ni na Manalo. Napakasarap umasa sa tulong. Hindi ka na magtatrabaho. Oh, di ba? Hindi mo na kailangan hanapin pa yung pera o yung kakainin mo, ibibigay na. Baka hindi na, kaya ang ginagawa ng Iglesia ni Manalo, yung mga ministro na, hindi na sila nagsisilabas para mangaral. Dinadalhan na lang sila ng tuturuan nila. Oh. Pero yung tunay na ministro, halimbawa si Pablo, lumulugar pala siya sa nagbibigay. At yung ibinibigay niya galing sa kinikita niya. Kaya naman siya kumikita ng pera dahil nagtatrabaho siya, kahit saan siya makarating. Sa kabila na meron siyang karapatan sa Galasa 6:6 at saka yung unang Korinto 9:9. Pero anong dahilan nila? Anong motibo po nila? Ganito po. Kaya itong talatang ito, 2 Tesalonica Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, ayaw po nilang basahin. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan.
Si Manalo, hindi po pwedeng, tularan ninyo ako na wag, ang may karapatan lamang pong tumulad sa akin, yung mga magministro, tsaka magmiministro. Kayo pong mga kasapi, wag kayong tumulad sa akin, ha? Kasi kung pare-pareho po tayong aasa sa tulong, at tayo po pare-pareho magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy, paano ako yayaman? Paano ako magtatamasa ng yaman? Hindi naman po sasabihin, hindi naman po ituturo yan. Pero kapag sinuri mo, ginagawa nila. Kaya binibigyan ko po kayo ng karunungan. 4 na beses na. Ang sabi pa ng Diyos, manggagawang, nagsisigawang, may kataksilan. Paano po kasi si Manalo? Hindi lang 4 na beses ang magpapakain po, ang grupo 1. Ang magpapakain sa susunod, grupo 2. Sariling pera po ng mga kasapi. Kaya yung mga kasapi, bibigyan po ng plastic bag. Punuhin nyo yan. Pagka meron po tayong pamamahayag, meron po tayong ibibigay. Nasan yung pondo? Ginagamit nila sa negosyo. Kaya anong mangyayari ngayon sa mga tao na dumadalo sa mga pagtitipon o pagsambang isinasagawa sa Iglesia ni Manalo, maghihirap? Bakit sila maghihirap? Pinayayaman nila si Manalo. Kaya ang ginagawa ni Manalo ngayon, idinadaan niya yung tinatawag na lingap sa mamayan, doon sa mga mayor. Bakit? Kay mayor. Bakit kay mayor? Bakit hindi siya dumirekta sa kanyang mga kasapi? Kasi po, yung mga kasapi, sa kanila nagmula po yung ibinibigay ni mayor. Kasi po, kailangan nila ang proteksyon ngayon sa mga politiko. Ang totoo niyan, si Manalo takot na po. Kasi po, kuminsan nakakapagturo ako dun sa iba. Paano nakikilala yung mga taong nasa isang baryo? Paano namamatay yung mga taong nasa baryo? Nasa isang probinsya? Bakit namamatay? Sinong ginagamit ng kasangkapan para mamatay? Kasi po, alimbawa, ang isang reliyon kasi, pwedeng kumilala sa bawat tao sa baryo. Bawat tao. Kaya nakikilala yan Kung sino-sino yung mga tao, kung anong ginagawa nila, kung anong ikinikilos nila. Nagsosurvey ang gobyerno sa pamagitan ng reliyon. At ngayon, yung reliyon na yan, ginagamit niya ang gobyerno. Kaya sa isang araw, may papaliwanag ko po. Kasi po, separation of state religion, ito po yung reliyon, ito po yung gobyerno. Mas nakakataas ang reliyon kaysa sa gobyerno. Kaya po, ano man ang gawin ng mga opisyal ng gobyerno para paunlarin ang isang bansa, hindi po magagawa. Bakit? Ninanakaw po ng reliyon. Katulad ng Iglesia ni Manalo, ninanakaw niya yung kayamanan ng mga tao. Kaya nagiging padalahan yung pera yung kapilya. Ano mangyayari sa mga taong yan? Di maghihirap. Kaya kung anumat ang nangyayari, illegal drugs. Bakit? Nagpoporsige po sila magbigay ng pera. Kasi naghihintay po sila ng blessing mula sa Diyos. Etong mga ministro nila hindi tatanggap ng blessing na mula sa Diyos. Ang hinahanap nila yung abuloy, donation. Yung pag-aari ng mga tao. Sino magbibigay ng proteksyon sa mga ministrong yan? Di yung gobyerno. Kaya lahat ng lumalaban doon sa tinatawag na gobyerno, ang nagsosurvey, isang reliyon. Si Manalo po kasi, hindi naman pwedeng lumugar sa natatalo na politiko. Hindi siya pwedeng lumugar. Kaya nagsosurvey siya. Kinakailangan yung mananalo, kanya. Ibebenta niya yung boto niya. Ibebenta niya yung boto ng mga kasapin niya doon sa mananalo. Ang kapalit proteksyonan si Manalo. Bakit? Nandadaya po yan. Nandadaya. Kaya yung politiko na nagbibigay proteksyon kay Manalo, hindi niya naintindihan na mabibigatan siya. Bakit? Paano bilang politiko, paano mo pa uularin ang kabuhayan ng mga tao?
kung ang mga taong yan ginadala sa reliyon ng kanilang yaman? Sige nga. Kaya po, kunwari, nagmamalasakit siya, idinadaan kay Mayor. Nagpapakitang tao siya sa magitan ng lingap sa mamayan, sa ngayon. Alam niyo po, napakaganda nitong FB. Kaya sinusubukan ko po mag-live sa YouTube eh. Pinag-aaralan ko mag-live sa YouTube eh. Kailangan po 1,000 subscriber eh. Nakaka-200 pa lang ako eh. Kaya hindi po ako makapag-live sa... Dahil, alam niyo po, ganyan talaga ang labanan. Social media. Nag-iisa lang po ako. Bakit ka matatakot? Bakit puro pagbabanta ang ginagawa mo? Bakit hindi kayo lumaban ng parehas? Kaya po yung pagnanakaw ng kayamanan. Kaya kung minsan nasasabi nga ng iba hindi mo naman madadala yan sa langit eh. Malapit ng araw ng paghukom, bukang bibig ng mga kasapi eh. Pagka sinabi ko yung pag-aari ng inyong reliyon, hindi ba kasama na masusunog sa araw ng paghuhukom? Tigil sila eh. Bakit ang nakikita nyo yung yaman ng mga kasapi? Kung nakapag-invest man yan bilang OFW. Kaya siya nag-i-invest. Dahil kumikita siya. Yung pagnanakaw na ginagawa ng inyong reliyon sa pamagitan ng mga donation, bakit hindi nyo makita? Kaya po, walang direksyon o walang pag-unlad ang mangyayari sa isang bansa. Ang opisyal ng gobyerno, gusto niyang paunlarin ang isang gobyerno o mga tao o mamamayan. Ninanakaw naman ng reliyon ang pera o yung kayamanan ng mga tao. Dapat magkaroon ang mga opisyal ng gobyerno magkaroon ng boses sa mga reliyon na ito. Kailangan umangat yung gobyerno na tinatawag. May calamity, may disaster. Magbigay kayo mula sa pondo ninyo. Hindi lamang kami. May pandemic. Wala eh. Wala akong makita sa mga opisyal ng gobyerno na ganun eh. Kami, alimbawa, ang gobyerno, tax. Kayo, sa pamagitan ng donation. Nasaan kayo? Kaya yung isang bansa, kung separation of state religion, dalawa yung nangunguna, dapat nasa maunlad na bansa ang isang bansa eh. Kung iniintindi nila, pareho lang nila. Yung mawan, wala. Namamatay pa nga yung mga kumukontra. Lumalaban. Kaya, anti-terrorist. Ano mangyayari sa atin? Kaya mag-aral po kayo. Pag-aralan ninyo kung bakit ang isang bansa, isang bayan, ay nalulugmok sa kahirapan. Patuloy ang pagragasa ng kahirapan. Dahil marami pong magnanakaw. Ginagamit, sinasangkalan ng reliyon para yumaman. Hanap buhay nila reliyon. Ang karamihan po ng mga tao, hanap batay ang ginagawa nila sa pamagitan ng reliyon. Kaya patuloy pong nagbibigay. Naghihintay sila ng blessing mula sa Diyos. Binibigyan naman sila ng Diyos. Kaya lang pinamimigay nila yung pera nila sa mga taong ayaw umasa sa Diyos. Yan po mga bulaang propeta. Katulad ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Kaya inutil po yung magagandang kapilyang sinasabi ng mga miyembro. Yan po yung mga basura lamang. Bakit? Nagkukunwari po sa pagbibigay ng abuloy ang mga ministro. Si Manalo at ang kanyang mga ministro sa panahon ng pagsamba o pagtitipon nila. Nakikita po ng Diyos yan. Kaya ang sabi ng Diyos, manggagawang nagsisigawang may kataksilan. Kaya inutil lang po, basura lamang po yung mga kapilyang yan sa harap ng Diyos. Sayang po yung mga perang ginamit ninyo. Bakit? Kay mayor kayo lumalapit eh. Kay kapitan kayo lumalapit eh. Wala pong silbi sa panahon ng pandemic, panahon ng disaster, ang inyong reliyon. Marami pong salamat.